Mabuhay tayong lahat, Manoy! Kamusta na kayo? Sabi, na-miss ko kayo ha. Alam mo, marami nagtatanong bakit matagal tayong walang upload, no? Actually, naging busy talaga tayo sobra the past few months. Parang 5 buwan yata, mag-6 na buwan na wala na tayong nagawang video. So happen na marami tayong naasikaso ngayon. At the moment, ito, bumabiyahe tayo ngayon papuntang Bulacan. Ayan, at muli nga, nagbabalik na naman ang Kuya Tex nyo, syempre, yung lingkod para makagawa na naman ng mga food entertainment videos. Traffic. Tsaga-tsaga, syempre. At nakarating na nga po tayo dito sa kay Pombo specific. Dito sa pupuntahan natin. Ang pangalan niya ay Food Art Camp. Ayun, ayan oh, sa loob oh. So, yun na nga mga boss. Eto na yung deliver natin papunta hanggat Bulacan. Shoutout nga pala sa mga batang bukid dyan. Ako nga po pala si Rex Latade. Ang negosyo natin ay tapang kabayo, adobong kabayo, syempre yung special nating adobong tumbong. Yung anak ko kasi mahilig din magnegosyo eh. Kaya ang ginawa ko, pinangalan ko na lang rin sa kanya. Bata pa siya, tinatawag na siyang Boss B. Kaya yung Boss B, bench po talaga nang galing. Kasi ang totoo niyan, walang nagtitinda po ng kabayo dito eh. Mahilig tayong sumuporta sa mga small businesses. Katulad ng mga kainan dito, tinda ng pares, tapsilog, hindi na ako pwedeng mag-anlilugaw kasi sinusuportahan natin sila. Naghanap ako, nag-isip ako kung ano yung wala dito para wala tayong masagasaan. Katulad nitong kabayo, tapang kabayo, adobong kabayo, wala po dito niyan. Kaya yung negosyo ko sa Tondo na nawala, dito ko po siya binalik sa Santa Maria, Bulacan. Kaya salamat yung mga suki natin. Pag may mga nagbabalik bayan, isa tayo sa kasama sa bucket list nila. Hindi pa rin sila nakakalimot sa ating special tapang kabayo sa adobong kabayo. At talagang magtsatsaga ka po dyan. Lalo na kung bigla ang meron, tapos ang layo mo, hindi ka agad makakaluwas, madalas pang traffic. Kailangan pagka may, alam mong may katay, luwas ka agad kasi ang kinukuha ko pong kabayo, usually yung galing sa karere. Yung mga napipilay, yung mga hindi na mapapakinabanganan, binebenta na siguro nung may-ari, yun po yung kinukuha natin. Saka ang kagandahan po sa kabayo, kahit ilagay mo sa lamesa yan ng 10 araw, hindi po siya nagsisebo. Saka masarap. Alam nyo ba na sa Pilipinas, hindi talaga pangkaraniwan ang pagkain ng karne ng kabayo. Para sa karamihan sa atin, ang kabayo ay katuwang sa trabaho, sa bukid, sa transportasyon at sa kabuhayan. Pero sa ilang lugar tulad sa Ilocos, may mga panahong ang karne ng kabayo ay kinakain bilang alternatibong pagkain. Lalo na noong kapag kapos ang supply ng karne. Sinasabi ng ilan na ito ay mataas sa protina at mas hindi mataba. Pero may kakibat din itong issue tulad ng kaligtasan sa pagkain, tamang regulasyon at usapin ng kultura at pag-aalaga sa hayop. Kaya para sa iba, pagkain ito. Para naman sa marami, ang kabayo ay hindi ulam. Mahalaga ang kaalaman at respeto sa iba't ibang pananaw. Actually, lahat naman po ng negosyo sugal eh. Ang dami ko nang tininda, pero yung kabayo, binalikan ko lang talaga ulit. Nagkari-kari din ako, pero sabi ko, bakit hindi ko ibalik yung kabayo? Yung tokong kasi minsan kumain ako ng lugaw. Sabi ko, bakit matigas yung tokong? Ang dali palambutin ng tokong, saka para sa akin, parang madali siyang pasarapin. Di tinikman ko, sabi ko, ba't matigas? Kung adobohin ko kaya yung tokong, madali lang naman kako palambutin to eh. Dali lang pasarapin to. Kumbaga na-challenge ako dun sa lugaw na kinain ko, bakit matigas? Unang bagsak ko palang 12 kilos ng tokong, isang araw naubos eh. Saka malaking tulong din yung tokong natin, halagang 100 pesos, 2 hanggang 3 tao na po pwedeng kumain eh. Makakatulong ka na rin sa iba. Nahirap sa kabayo para po sa akin oras eh. Paglalaanan mo ng oras yung pagluluto, huwag mong mamadaliin kung paano hanggang sa huling kagat mo, yung lasa, malalasahan mo talaga. Hindi ka tulad ng pagkinain mo, parang bandang huli, nawawala na yung
lasa sa bibig mo. Siya hindi, talagang tikim na po yung lasa niya. Mga boss, ang ating tinitinda rito, special tapang kabayo, adobong bituka, adobong tokong. Matatagpuan po ang Boss B, special tapang kabayo, adobong kabayo. Dito po yan sa may Barangay Quezon, Boss, Santa Maria, Bulacan. Or kung gusto nyo mag-order, PM lang kayo mga bossing. Basta abot ng Lalamove, pwede po natin ipadala yan. Ang Facebook account ko po ay Rex Latade. I-search nyo lang po. Pwede kayo mag-PM doon. Paki-follow nyo na rin po. Pwede nyo na rin po akong kontakin. 0995-0817-091 or 0969-562-0882. Mga boss, isipin mo lagi pamilya. Huwag kang mag-iisip ng pang sarili. Kasi sa sarili mo, lahat kaya mong ubusin. Pero pag para sa pamilya mo, lahat yan kaya mong ipunin. At yun na nga, nandito na tayo. Siyempre, na-meet na natin si Sir Rex. Sa mga Noy natin nanonood dyan, baka nahihilig kayo. Medyo may pagka-exotic yung pagkain natin ngayon, no? Mild exotic, no? Meron kasi tayong mga Noy na kumakain talaga nito ng kabayo, specific kabayo. Yung iba po hindi, no? Pasintabi sa mga hindi kumakain. Actually, ito lang ang pork dito. Baga, stomach, no? Yung tiyan po ng baboy. Ayan ang tokong, no, na ginagawa ni Sir Rex. At itong tatlong ito po yung bituka ng kabayo. Ito naman ang tapa. Naku, napakaganda na itsura, no? Ito yung mahilig po tayo rito at ang adobong kabayo. Practically, mga Noy, sa mga nakakapanood po ngayon dito sa atin, no, ang importante pagdating sa mga dishes na kabayo, syempre, walang amoy, walang anggo, no? Parang mga kambing din, di ba? Maanggo, no? At yung lambot at tenderness ng pagkain, no? Check muna natin itong isaw. Yan, no? Bituka po ito ng kabayo. Hindi naman ganun kalaki yan. Siguro ito po yung small intestine, no? Kumbaga, kung tawagin natin na yan, no? May konting sili. Yan, nakikita ko. Ano pa nga ba? Hindi natin patagalin. Sarap pa. Ang lambot ng isaw. At yung lasa niya, hindi ko nalalasahan yung anggo. Tama ka sa sinabi niya. May tamis ng konti. Yung alat tamang-tama lang. Gustong gusto ko po rito yung sa isaw, yung kanyang gooey texture, no? Hindi yung bang pag kinagat mo parang malabo na durog kagad. Ang sarap ngat-ngatin, no? Parang po yung mga lited, no? Parang ganun dating. Tamang-tama yung lambot. Talong po tayo dito sa tapa. Ganda. Ito yung masarap talaga, no? Ewan ko po mga Noy, pasensya na po kung ito yung opinion ko. Gusto ko yung tapong kabahi versus sa tapong baboy, baka, no? There's something sa kabayo na masasabi natin yung aroma ng lahat ng karne. Andun talaga. Mahusay, mahusay po magluto si Sir Rex, nakakatuwa. Tayo sa adobo. Pero, puto. Hindi natin kayo malalaman kung gaano kasarap at gaano malambot itong kanyang adobong kabayo. Pure meat kabayo. Kung kumakain po kayo nito, spell of the bomb tawagin, no? Pagkagat mo, hugot, ganun kalambot. Sarap. Actually, mayroon ng tokong. Siyempre po, yung mga makakita, actually sa itsura, no? Ang pinagkakaiba po ng mga kinakain natin ngayon, ito sa tatlong to, yung lasa, no? Yung lasa, iba-iba. Ito, may pagka-asadong dating niya sa akin, eh. Ito po, tapa talaga. Manamis-namis. At itong adobo, sarap. Literal, na adobong Pinoy. Ito naman yung tiyan, no? Yung sinasabi, ng baboy. Yung tokong po, no? Yung isang kaldero dyan kanina, eh, na actually, napansin ko, ang dami kung pumupunta rito. Ang tendency is, pinipick up na lang yung mga sa ganito na po, naka-microwaveable, nakatab nga, no? Ayan, maaaring pagkilitan sa likod ko yung prasyuan, ayan, no? Taram natin. Panatan natin itong tokong. Wow. The difference, ito pong isaw at ang tokong halos parehas ng lasa. Ang pinagkaiba po ng dalawa is the meat na ginamit, no? Yung protein na ginamit. Ito po ay kabayo, ito naman po ay baboy. Distinctive talaga ang kabayo sa lasa. Ito para kung kumakain ng alam niyo po yung mga nahalo sa, yun, tama yung kwento ni Sir Rex, nahalo sa lugaw, mga laman loob, no? Mga isaw, yung tuwalya, no? Mga goto-goto po ba? Yan, ganun ang lasa niya. Masasabi ko, recommended ko po. Actually, if you're in Manila, I can say na sa isang ganitong order, grabe po presyo, no?
Pero sa kanya, nag-range lang ng 100 to 200 pesos. Ang dami nga talaga yung serving. Hindi ka malulugi, no? Sa must visit na naman po natin sa mga pupunta rito. Ang address po nila ay ayan, makikita niyo sa baba, no? Thank you po sa mga bagong subscribers natin, ha? Shoutout po sa inyo na. Siyempre, papasalamat po muna ako. Hindi naman po tayo nagbalik, Kuya Dex. Siyempre, ang inyong lingkod. At mga hindi pa po nakakapag-subscribe dyan, do click the button and like at share din po tayo. Comment down below. Ayan, siyempre, no? Ito mga pagkain to, isik sa akin to, no? At so, check. Ayan, nabigyan natin lahat. Huwag natin kakalimutan ng passion at pagmahal sa lahat ng ating ginagawa. At huwag natin kakalimutan tumawag sa taas. Pagpalain po ba niyo lahat? Ako po ang inyong likod, si Kuya Dex pa rin, ha? Nag-iiwan ng sa malaking puso dyan sa inyo. At paputokin natin yan. Bye-bye! At syempre, hindi naman natin tatapusin ang ating episode for today kung wala tayong ipasok mo na at singit mo na ang Side Trip. Dito po tayo ngayon sa Rosalis Pasalubong Center sa Marilao, Bulacan sa may Barangay Patubing. At karaniwan pag nanggagaling po kayo ng norte, pwede po kayong uminto rito. E-exit lang po kayo ng Marilao, Bulacan. Sa mga kababayan nating OFW na gusto pong mag-uwi or magdala ng pasalubong nyo sa inyong mga kamag-anak dyan sa ibang bansa, ayan po mga paborito natin. May atsara dito, aligi ng krabo. Ayan, may gourmet tuyo, kung ano-ano pang gourmet. Sardinas, bagoong, suka. Ayan, kita nyo. Awaka po rito, patong-patong. Yung kanilang mga crispy hipon, crispy dilis, crispy tawilis, crispy tahong. Natin yung mga old-time, old classic Pinoy favorites natin. Piyaya. Meron po tayo dito mga peanut kisses galing Bohol, peanut bar. Meron din ditong lengua, tegato. Puto seko to O uraro pala. Merong uraro, tostado. Hindi lang ako nakakita nitong gorgonya na to. Ito mga lengua tegato. Peanut bar, masarap yan Kayo na lang pong bahala dito pagka nagpunta kayo dito. Nancy Balls. Isang pagita pa. Siyempre mga ito rin, pwede nyo rin pong daanan ito para bumili ng mga prunes, red plum, sampalok, Yan, mga gusto natin Pinoy yan. Ayan, check nyo po yan, mga banana chips. Dito naman sa side na to, pasukin natin. Isa sa mga pinagmamalaki dito sa Bulacan, ang chicharon. So kung hindi kayo nakadaan doon sa Pawe, Santa Maria, nabilihan ng mga chicharon nito sa Rosalis, makakadaan po kayo para makabili kayo nitong mga butcheron nila. Ito, sarap niya. Butcheron, may spicy, merong regular lang na butcheron. Sawaan ka sa butcheron dito. Meron din ditong isaw. Yan ang presyo, 140. Sarap sa suka niyan. Pag may chicharon, ang presyo ay 190. Ito yung balat, yung lumobo, tapos may karne siya talagang prinito. Yung bagnet ko naman yung tawagin ko chicharong hangin Ito chicken skin, 135. Yan padikit na yung suka Ibubuhos mo na lang Yan pwede ka rin po magbaaw ng pansit bato. Meron na dito, bibilin mo na lang. Luluto nyo na lang. At syempre ito yung mga isa sa mga paborito ko. Pusit. Dried pusit yan. Ito yung local Sarap yan. Pag inihaw mo, ito talagang aamoy yan. May danggit po rito. Pwede ko kayong mag-check. Tawilis, tuyo. Yung mga naglalaway po dyan. Yung mga kababayan natin sa ibang bansa. Marahil sa pag-uwi nyo sa Pilipinas at kayo po ay magawi ng norte, daanan nyo po ito. Tingnan natin yung tsura ng kanilang bibingka. Yun Wow! Yan yung since 1998 na Rosalis Bibingka. So meron din po ritong sari-saring mga kakanin, Ayan, good po doon sa mga usual nating binibili na mga pasalubong. Ay meron na rin silang ulam. Ano nyo, dinuguan, menudo, bopis, laing, ginatan. Pero tingin ko ito pong mga ulam na ito ay hindi nyo na may uwi sa malayo. So kailangan na itong i-consume kagad na dito pala sa Pilipinas. Ito naman po sa side na to yung mga chilled products nila. Meron po ditong Silvanias, ube halaya. Isa sa mga kilala sa Laguna, ang ube halaya. Meron din po rito leche flan. Tsura ng leche flan, Pagkita yung syrup sa ilalim. Ang dami. Actually dito po sa Rosalis, hindi lang produkto ng Bulacan na makikita niyo. Meron din po mga ibang produkto kagaya po ng ube halaya na I think galing po ito ng Laguna, Dito naman, makita ko rito. Pakita ko lang po sa inyo itong ube na to. Ube jam, di ba? Galing po ito ng Baguio.
No? Mountain Made, no? Good Shepherd. Isa sa mga pinuntahan natin noon. Meron ditong Suman Langka with buko, Suman Biko Langka, mga special kakanin po, no? Gawang Pilipino. Yun, no? Tingnan niyo yung itsura, oh. Oh, ng mga mahihilig dyan. Ayan po, oh. May mga puto pa rito sa ibabaw. Mga opya at kutsinta. Ito po sa damakmak yung nakikita ko rito ng embutido. Tingnan natin. Gusto nyo yung embutido, namimiss nyo yung embutido, ha? Embutido. Dito naman sa side na ito, makapansin nyo yung mga tinitinda nila dito. Chichacorn, mga ano po, cornic, tsaka mani. Ay, dami, oh. Pop beans. Ito, pili, oh. At kasuy. Dorones. Kasuy, oh. Wonder peanuts. Ito pa to. Pili, no? Kung bicol. Nandito yung mga pastillas, kung ano-ano pang sweets, no? Nasa baba doon yung mga ibang pastillas. Torones de Casoy, yung mga tart. So, locally produced po ng mga pagkain na ating dapat suportahan at tangkilikin ng mga Noy Pips. Pag kayo po ay nagkikrave ng mga yema, meron din po dito mga yema, pastillas. Ito, mga makapuno. So, lupa, ay check natin kung ano itong isang to. Lugares, pasol. Akala ko walang biko, meron pala, oh. Iko. So ito yung napamili natin. Pipila na tayo dito sa cashier at mabayaran na natin. Yan ate, thank you. Pangalan mo ate? Si Ma'am Angel ang cashier natin. Lahat po ito, hindi ako namili as ako. Dapat sa misis natin. Bayaran ko lang daw. Kamote chips. Actually healthy naman, no? Ayan o. Ito yung epic dito. Rosalie's Bibingka. Yung since 1998. Yan. So mga Noy, FYI lang dito sa Pasalubong Center, dito sa Rosalie's. Only cash payment sila, kaya ito, mag-withdraw muna ako. Wala akong cash. Yun, nakapag-withdraw na tayo, no? So, kung wala kayong dalang cash, halimbawa gusto nyo mag-withdraw, merong malapit na 7-Eleven dito, nakapag-withdraw kayo. Yun lang. Kung minsan siguro baka out of money din, no? Pero might as well, mas maganda siguro inform ko na kayo kung pupunta kayo dito sa Pasalubong Center. Dala na kayo ng cash dahil lahat dito ay cash basis. Bayad na tayo ulit. Hindi pa sa loob. Marami pang hinibili. Marami nakikita ko rito mga OFW. Ito na. Pinamili natin. Bayad na tayo. Ayos. Yan mga Noy. Tapos na ang ating side trip. Siyempre, samahan nyo akong muli sa susunod na pagbisita natin dyan kung saan mang lugar, no? Mabuhay po kayong lahat at ingat-ingat tayo palagi. Bye-bye! See you!